Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon 36 minutes ago. Sabi niya, Supreme Leader? Question mark. Tapos isinare niya ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Babala, warning niya sa mga Supreme Court Justices. Romualdez warns Supreme Court Justices, you are also impeachable officials. Nako, paano ito? Umiinit na ang labanan. Hindi na lang VP Sara ang target na ma-impeach. Baka susunod dito, Korte Suprema na ng mga justices. Okay, so ito, pahayag ni Speaker Martin Romualdez kasi nga, ngayong araw na ito, nagsampa na sila ng motion for reconsideration doon sa desisyon ng Korte Suprema noong July 25 na unconstitutional yung impeachment complaint na isinampa nila laban kay VP Sara. So yun, motion for reconsideration. Ngayon, nag-file sila ng motion for reconsideration tapos may halong warning, babala. Mai-impeach din kayo. So ano kayang epekto nito sa mga maestrado sa Korte Suprema? Ano sa tingin nyo? Makaka-apekto ba ito sa magiging desisyon ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration? Medyo madugo ito. Kung ako ang maestrado sa Korte Suprema, kung ako hindi ko pangunahan ng mataas ang antas ng integrity, independence ng ating mga maestrado. Kung ako, bahalang i-impeach nyo ako. Basta, kung ano yung nakita kong tama, doon ako. Tingnan nyo yung ginawa nila noon kay late Chief Justice Corona. He stood his ground. He did not bow down. Totoo nga, na-impeach nila si late Chief Justice Corona, but later on, history naging ultimate judge na malinis si late CG Corona dahil mismo ang korte nag-declare na wala siyang kasalanan. Kaya lang dahil sa kahihiyan, dahil sa stress na natanggap niya, kasakit, yun, maaga siyang binawian ng buhay. So, ang ultimate judge nito is history will judge. So, nakakabahala itong pangyayari ngayon at nakaka-excite din anong magiging desisyon ng Supreme Court. Will they be intimidated by this warning na you are also impeachable officials? Ako, sa tingin ko nito, may mataas ang respeto ko sa mga maestrado nga hindi sila matitinag. Kasi unanimous sila eh. Lalo na yung lalo na si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Grabe ang ni Attorney Guanzon diyan. Wala daw siyang pinapanigan, wala siyang pinapaboran. yung kaso ni nagsama sa UP College of Law si then Attorney Marvic Leonen at saka si Attorney Guanzon, nagsama daw sila eh. Ngayon, nung sinampan ng kaso ni Cardema si Attorney Guanzon sa Supreme Court, despite yung samahan nila, ang pinanigan daw ni Justice Leonen, si Cardema, ganyan daw katindi ang prinsipyo ni Justice Marvic Leonen. Kaya, bring it on! I-impeach nyo kung gusto nyo i-impeach kasi yun din ang sinasabi ni sinasabi ni Congressman si Sendanya, sinasabi ni Congresswoman De Lima na pwede silang mag-initiate ng impeachment complaint laban sa mga maestrado. O, ito na rin ang sinasabi ng Speaker of the House. Kaya, wag na po tayong magtaka. Lalo na ayaw kong pangunahan ang Korte Suprema. Granting
na ang desisyon ng Korte Suprema is ibasura pa rin nila ang motion for reconsideration. Ano ang reaksyon ng House? Nako, lalong magagalit ang House at ito na, wag na tayong magtaka kung ang sasampahan ng impeachment complaint ay hindi lang si BP Sara, pati na rin ang mga maestrado ng Korte Suprema. So, ilan ang sasampahan nila? Yung 13. Sasampahan na nila, kasi sila lahat eh. Or, ito to ha, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Ano na nangyari sa ating bansa? Pagtatawanan tayo ng international community itong nangyaring kaguluhan sa politika sa ating bansa. Bakit nangyari yan? Weak leadership. Hindi katulad ni panahon ni PRRD. May mga plano, mga kongresista na sampahan ng impeachment complaint si dating BP Leni. Isang salita lang ng ating Tatay Digong na, stop it! Let her finish her term. Kahit binabatikos ako, that's part of democracy. Ayoko ng impeachment. Ganun lang. Oh, anong nangyari? Walang na isampa kahit ni isang impeachment complaint laban kay BP Leni because we have a strong leader. Ngayon, sabi niya, ayoko ng impeachment. Ayoko nun, natuloy pa rin. Ano ba yung klase? Kung talagang ayaw mo, giit mo yung leadership mo. Ayoko. Wala, ito na. Nagkawatak-watak na po tayo dahil sa impeachment na ito na tingin ng karamihan is politically motivated. Dahil malakas si BP Sara na kandidato sa 2028 kaya gusto nilang maalis sa landas para yung nagbabalak na maging presidente sa 2028 matatanggal, maalis yung malakas na kalaban niya. Iyon ang perception ng karamihan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.